also. See that? So tayo mga believers, dapat lagi tayong handa na magbahagi ng salita ng Diyos. Amen. I am ready to preach. And then verse 16, why? For I am not ashamed. Come on, help me now. I am not ashamed of the gospel of Christ. Hindi nakakahiyang mag-share ng Word of God. Nung hindi pa tayo ligtas, hindi tayo nahiyang gumawa ng mali. Pinagmamalaki pa natin. Are you with me? Amen? Hindi tayo nahiyang na ganitong ginawa natin, ganitong mga kasama natin, ganitong mga sinasabi natin. Hindi tayo nahiya. Ngayong naligtas na tayo, mahihiya tayo magsabing, are you saved? Sinabi ng Bible, I am not ashamed of the gospel of Christ. Now look at this. For it is the power of God unto salvation. Look where the Lord hath brought us. Hindi tayo dating ganito. Amen? Yeah, in this body, I have a treasure in this earthen body. Now, bagamat ang body na ito ay hindi perfect, pero ang body na ito ay marunong maawa. Ang body na ito, amen, ay marunong magbigay. Ang katawan nito ay marunong manalangin. Ang katawan nito ay nag-worship sa Diyos, amen. Bagamat hindi perfecto, tayong lahat, sinabi ni Paul, in this earthen body, we have a treasure. Amen. See that? Why? Because you are a changed man. You are not what you used to be. See that? Kaya sabi ng Bible, power unto salvation to everyone that believeth. So kapag paano sila maniniwala kung wala silang narinig? At paano sila makakarinig kung walang nangaral? Did you get that? So, kailangan merong mangaral na hindi lahat ng kakilala nyo maabot ko. Hindi lahat ng kamag-anak nyo maabot ko. Kayo ang gagamitin ng Diyos. Amen. At sinabi ng Bible, to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is righteousness of God revealed from faith to faith, as is written, the just shall live by faith. Amen. This is what the Bible says. Amen. Amen. Now, balikan ho natin Romans 10. Kaya ganito na lang si Paul. Sana ganun din tayo. Huwag natin ikahiya ang Panginoon. Huwag natin ikahiya ang pangalan Jesus Christ na marinig ng mga tao na lalabas sa ating bibig. Amen. Why? Because He died for my sins. Amen. The Bible says in Romans 10 verse 1, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Sana ito rin sana yung ating prayer. Ito rin sana yung ating desire na lahat ng kamag-anak natin ay abutin natin ang Ebanghelyo at ipanalangin natin na sila ay masave habang ayaw nilang makinig, habang ayaw umiiwas sila. Dapat lalo tayo nabibigatan at tayo ay nagkakaroon ng continual sorrow. The Bible says, they that sow in tears will one day reap in joy. Amen. So para magkaroon ng joy doon sa heaven, we need to witness, we need to share the Word of God. The Bible says in verse 2, for I bear them record. Ito yung testimony ni Paul sa mga Jew, that they have the seal of God. See that? Amen. That they have a seal of God. They believe that God who created the heaven and the earth. Hindi ho sila mga idol worshiper. Amen. They have the book, the Old Testament. The Bible says they have the seal of God, but not according to what? Knowledge. And the Bible says, for they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Now, sa Bible po ay merong tatlong klaseng imputation. Ang unang imputation ay yung kay Adam, nung siya po'y nagkasala,
yung kasalanan ni Adam ay na-impute sa atin. Kaya nga tayo po, namana natin yung pagiging makasalanan ni Adan, na hindi natin kailangan gumawa, hindi natin kailangan turuan na gumawa ng mali. Tayo po ay marunong yan sapagkat tayo likas na makasalanan. And then nung si Jesus ay nakapako sa cross, yung ating kasalanan napunta sa Kanya, inako sa Kanya in His own body on the tree. Kaya yun nagpunta siya sa impyerno, hindi para siya maghirap doon, hindi para sunugin siya doon, pero tinapon niya yung ating kasalanan. Because the Bible says, the soul that sinneth, it shall die. Walang kasalanan ng kaluluwa ni Jesus Christ. I will amen. Ang kasalanan ay nasa kanyang katawan, tinapos niya na doon sa cross ng Calvary, kaya sinabi niya, it is finished. Amen. 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 See that? And then the Bible says, yung pangatlong imputation, ang sino mang sumampalataya, the Bible says, ay may buhay na walang hanggan. At hindi lang yan, yung righteousness ni Christ, yung righteousness ni Jesus Christ, the day you believe, binigay sa iyo, imputed sa iyo. Kaya nga, pag titingnan tayo ng Diyos sa langit, ang nakikita niya sa atin ay yung righteousness ni Jesus Christ na ibinigay sa atin. Did you get that? Kasi hindi tatanggapin ng Diyos yung sarili nating righteousness. Kaya nga si Jesus Christ ang end of the law. Sinabi ng Bible, sabi ni Christ, hindi ako naparito to destroy the law, but to fulfill the law. Amen. Why? Kasi walang sino man ang pwedeng makagawa niyan. Because we are sinners by birth and by choice, and only the Son of God, Jesus Christ, who is 100% God, who is 100% man. Hindi siya pwedeng magkasala because He is God in the flesh. Amen. And He is the end of the law. He is the fulfillment of the law. Kaya tinanggap ng Panginoon yung righteousness na meron kay Christ. At yun lang talaga ang tatanggapin ng Diyos because He is a holy God. Amen. So ito yung sinasabi ng Bible doon sa Romans 10 na yung mga Jew, meron silang seal of God, mga deboto. Sila ay merong self-righteousness.